Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa gabi pong ito at muli tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. Kung kayo po ay may mga Biblia, ay tutuloy po natin yung ating pag-aaral po sa 2 Pedro, chapter 1 pa rin po tayo, verse 8 hanggang verse 11. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Kristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo'y parang bulag at hindi nakakita at nakalimot na nalinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin niyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo malugod na papasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Yung topic po natin ay meron pong pamagat na reason and result of growing faith. Alam po ninyo, kung mapapansin po natin, ito po yung karugtong po ng ating pag-aaral na karang pong Martes. At dito ay pinapakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos na talagang kailangan tayo bilang mga Kristiyano ay lumago po sa ating pananampalataya. Sapagkat ito ang nais ng ating Panginoon. Meron po tayong makikita dito. Ang sabi nga pong ganyan, may mga kadahilanan kung bakit kailangan daw po tayong lumago sa ating pananampalataya. At dito ay binigyan din po ng salita ng ating Panginoon, yung sinasabi po sa verse 8 at dun po sa verse 9. Makikita natin dito mga kadahilanan kung bakit kailangan tayong lumago po sa ating pananampalataya. Una po, ipinapakita po dyan ang salita ng ating Panginoong Diyos, we do not want to be unfruitful. At yan ay pinakita po sa verse 8. At ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, reason for growing faith, kasi po, makikita natin dyan, sabi nga po dyan, hindi ibig ng Diyos na tayo ay hindi lumago sa ating pananampalataya. Isipin niya lamang po natin, no? Kapag hindi ka lumalago sa pananampalataya mo, ano kayang mangyayari? Para bagang ang illustration dito, yung isang bata, okay, sabihin natin, sanggol, na hindi lumalaki. Kaya po, binibigyan din po sa verse 8, na kung saan sabi nga po ganyan, isa sa mga katangian po na kung saan ay dapat daw pong pagyamanin natin sa ating buhay, kailangan maging fruitful tayo sa ating pananampalataya o lumago tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. At yan ay sinabi po ng Word of God. We do not want to be unfruitful. At sabi nga pong ganyan, sabi kung talagang tayo ay talagang merong relasyon at tayo nagpapatuloy po sa ating Panginoon. Ang ibinigay na illustration po dito ni Lord, yung isang puno, di ba? Tapos may mga sanga, siya yung puno, tayo yung mga sanga, pero dahil tayo po ay nakaugpong sa Kanya, sabi nga po tayo nadadaluyan po ng dagta. At dahil nadadaluyan dagta yung sanga, laging mananariwa yung kanyang dahon. At hindi lamang po yun. Posible, dahil nakakabit tayo sa pinakapuno, ito ay darating sa punto na hindi lamang na kung saan ay mananariwa yung kanyang dahon, mamumulaklak ito, at sabi nga po, ay magkakabunga. So yun po ang illustration na binibigay po dito ng salita ng Diyos. Kaya sabi nga po, kung wala tayo kay Kristo Jesus, we are nothing. Ibig sabihin, kung hindi tayo nakaupo sa pinakapuno, kailanman ay hindi po tayo magkakaroon po ng bunga. So ibig ng Diyos, tayong lahat ay mamunga. At hindi ibig niya na tayo ay hindi magkaroon ng bunga. Yan ay binibigyan din po ng salita ng Panginoon sa isa sa mga kadahilanan. Kaya sabi nga po ganyan, we should motivate, kailangan motivate po natin yung ating mga sarili na kung saan talagang dapat tayong lumago po sa ating pananampalataya. At kasabay din po nito, ipinakita po dito, sabi nga po ng Word of God, yung pangalawang kadahilanan dito ay we do not want to lose our spiritual vision. Hindi ba sinabi po ng salita ng Panginoon kapag hindi tayo lumalago, di ba, hindi ka nagpapatuloy sa pananampalataya mo, posible na dumating din po tayo sa puntos na kung saan wala tayong pangitain na kung saan ay dapat nating marating. Kaya nga po sabi po ng Word of God, nagmimistula silang mga bulag when it comes to spiritual. Kaya yun ang pangalawang kadahilanan. Sabi nga, we don't want to lose our vision. Alam nyo, kapag hingnan po natin dito yung Word of God, may mga illustration po na pinapakita dito sa Old Testament.
At yung sinasabing political illustration, yung time na kung saan daw po, nung pinili po ng ni Abraham at ni Lot yung lugar na kung saan ay ibinigay ng Diyos po sa kanila. At kung mapapansin natin, sabi nga po ganyan, pinili ni Abraham na kung saan ay kung ano yung nais talaga ng ating Panginoon. Samantalang ito naman daw po si Lot, pinili niya yung Sodom at Gomorrah. Alam naman natin yung pamumuhay ng mga tao doon ay hindi naman, masasabi natin na hindi naman talaga umaayon sa kalooban ng Diyos. At kung makikita natin ang kadahilanan kung bakit sinunog, sabihin natin ito, dijinudge ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah sa pamamagitan ng apoy dahil sa kanilang mga hindi tamang ginagawa po sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, talagang sukdulan na po sila sa kasamaan. At dahil po dito, sila ay hinatulan po ng ating Panginoong Diyos. Hindi ba pinaulan ng apoy po doon? Dito, mapapansin natin, siguro makikita natin, bakit pinili ni Abraham kung ano yung lugar na kung saan ay dapat niyang tirhan. Kasi ayon po doon sa ipinakitang vision na ito yung pagsunod din po doon sa vision na ibinigay sa kanya ni Lord. At mapapansin din po natin dito, sabi nga po ng salita ng ating Panginoong Diyos, na kung saan si Abraham, hindi lamang niya nakikita yung mga bagay na kung saan ay pwedeng gawin ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay, sa buhay na ito, kundi meron siyang pakitain doon sa sinasabing eternal. Kaya po, mapapansin natin, sabi nga, itinuloy ni Abraham ang kanyang sarili na para bagang foreigner, di ba? Sa mundong ito, nakikipamayan lamang po. Alam niya na darating ang araw, alilisan siya, aalis siya sa mundong ito, kaya ang kanyang buhay, nabuhay siya sa pananampalataya po sa Diyos. At mapapansin natin talagang para sa kanya, ang buhay niya ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang kanyang pinagtutuunan lagi ng pansin, kahit saan po siya pumunta, ay walang iba kundi yung gustong mangyari ng Diyos sa kanyang buhay. At in fact, sabi nga po sa Bible, sa paglalakbay po ni Abram sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, talaga nagtatayo po siya ng altar at sumasamba po sa ating Panginoong Diyos. So sabi nga, everywhere he went, he built an altar. At yan ay isa sa mga binibigyan din po ng Word of God na talagang ang buhay niya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang kanyang trato niya sa kanyang sarili, siya isang uri lamang po ng maglalakbay sa mundo ito na kung saan darating ang panahon na makakamtan din niya yung sinasabing ipinangako sa kanya ng ating Panginoon. Kaya nga po, sabi nga po yung mga tao daw po ang lagi nakatingin lamang po dito sa mundong ito at walang pagtingin sa mga bagay na eternal, ang tawag po sa kanila ay sila yung mga mistulang. Sabihin natin, physically may mata na nakakakita, pero when it comes to spiritual, bulag sila pagdating po sa mga bagay na ito. Ang nakikita lamang po nila yung mga bagay na malapit, pagmundo, pero wala silang, hindi nila kayang tignan ang mga bagay na spiritual na kung saan ay pinapakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, pangalawang kadahilanan dyan, we don't want to lose our spiritual vision. Kasi si Lord, sabi nga po, vision comes from the Lord di ba? Walang pwede magbigay sa atin ng vision kundi ang Panginoon. No, huwag ka meron kang sinasabing vision para sa sarili mo at hindi naman galing kay Lord. Ang tawag yan ay ambition. Okay? Pero yung vision talaga, it comes from God. At in fact, sabi nga kung ganyan, kung wala tayong vision na mula sa ating Panginoon, people will perish. Mapapahamak po tayo. Kaya dapat alam natin kung ano yung dahilan, kung bakit tayo narito, yung ginagawa po nating paglalakbay, okay? Dapat alam din po natin kung saan po tayo patutungo pagdating po ng araw. Yan ay makikita natin. Okay? Yung pangatlo, sabi nga kung ganyan, we do not want to forget God's grace and salvation according to verse 9. Kasi po, mapapansin natin dito, ang sabi nga kung ganyan nakita po natin ang ating Panginoong Diyos, sabi nga kung ganyan, ang mga kadahilanan, kung bakit si Kristo Jesus ay naparito sa mundong ito, ay sabi nga po, para po tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Okay? Hugasan tayo sa ating mga sala para tayo maging karapat-dapat po sa Kanya. Ngayon, kung mapapansin po natin, sabi nga po ganyan, laging binibigyan diin ang salita ng Diyos, we are sinner saved by grace.
Tayo po'y mga makasalanan na iligtas sa pamamagitan lamang po ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Huwag na huwag mawawala po sa ating isipan po ang tungkol po sa mensaheng iyon. We are sinner saved by grace. Kasi kapag nakalimutan po natin yun sa ating mga buhay, alam po ninyo, makikita po natin ito. Talaga ang buhay natin ito, mabubuhay lamang po tayo sa pansarili. Okay? At magiging makamundo po tayo. Huwag natin huwag natin kakalimutan po ito. Sabi nga pong ganyan, tayo ay iligtas ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Mayaman ang biyaya po ng ating Panginoon. At gayon din po naman, nakita natin ang kaligtasan ito ay hindi gawa ng tao. Okay? Hindi gawa po natin, hindi tayo pwedeng maligtas. Kundi ito'y gawa ng ating Panginoong Diyos. At yan ay laging binibigyan din po ng salita ng Diyos. At yan ay nangyari po sa krus ng Kalbaryo nang inialay ni Kristo Jesus ang kanyang buhay para po sa ating mga kasalanan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Alam po ninyo, si John Newton ay isa sa mga masasabi nating mananampalataya na biniyayaan po ng Diyos. In fact, siya po yung sumulat po ng Amazing Grace. Siguro very familiar po kayo dun sa song na yun, Amazing Grace. Alam po ninyo, si John Newton, nung kanyang katandaan na, ay dumating dun po sa punto na medyo nawala na po yung kanyang paningin. Okay? At alam ba ninyo, pero sabi nga pong ganyan, siya patuloy din pong nangangaral at nagbabahagi po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Minsan, meron nagtanong po sa kanya kung ano daw po yung katotohanan na napaka-importante para po sa kanya. At ito po ang kanyang wika. Sabi niya, one thing I know. Sabi niya ganyan, I am a great sinner. Tapos sabi niya, God is a great Savior. At yun ay hindi po niya nakakalimutan. At sabi niya ganyan, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. So yun po ang talagang nakatatak sa isip niya. Bagaman makikita natin yung kanyang kapanahon, katandaan, siyempre, alam niyo kapag ang tao ay tumatanda, di ba? Yung isip niya minsan ay talagang dumating sa punto ng pagkalimot, di ba? Yung kanyang kalakasan unti-unti pong nawawala dahil sa kanyang katandaan. Pero ito po ang kanyang talagang binika. Itong pinaka-importante sa kanya. Sabi niya, isa lamang ang alam ko, ako ay dakilang makasalanan at ang Diyos ang aking dakilang kaligtasan. Siya ang aking dakilang tagapagligtas. Sabi niya ganyan, hindi ko makakalimutan ang dugo ng Panginoong Kristo na siyang naghugas sa akin mula sa aking mga kasalanan. Kaya nga po, di ba meron tayong makikita dun sa lyrics po ng Amazing Grace, sabi ganyan, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kasi nawala po yung kanyang paningin eh. Pero kailanman ay hindi niya nakalimutan, hindi nawala po sa kanya ang tungkol po sa ginawa ng ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay. So yun po pinapakita dito. So mahalaga, sabi nga pong ganyan, dahilan kung bakit tayo ay kailangan lumago sa pananampalataya, ay ayaw natin na tayo ay maging, ayaw natin na tayo hindi lumago. Gusto ng Diyos tayo lumago. Ayaw natin na kung saan mawala yung sinasabing spiritual vision, at gayon din po naman, ayaw nating makalimutan ang biyaya at ang kaligtasan na ginawa po sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, pagdating naman daw po sa 2 Peter chapter 1 pa rin po tayo, no? Verse 10 to 11, mapapansin naman po natin dito yung sinasabing the blessing or the benefits of growing in our faith. Kasi alam po natin ito, no? Na kapag tayo po nagpapatuloy sa ating pananampalataya, hindi pa pwedeng walang benepisyo at walang pagpapala. At unang-unang ipinakita diyan, ang pagpapala po ay unang-una, assurance of calling and election. Binibigyan ka ng katiyakan ng Diyos sa pagkakatawag niya sa iyo at doon din po sa kanyang pagkakapili po sa iyo. So alam po natin ito, di ba? Tayo tinawag ng ating Panginoon, hindi nagkamali po ang Diyos po sa atin.
At doon sa pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon, gusto niyang ipakita mga kapatid na talagang tayo ay kanyang pinili at tayo ay kanyang hiniram. At sabi nga pong ganyan, di ba? Sabi sa Word of God, hindi kayo ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa inyo. At yan ay dapat nating maintindihan, malaman po. At para po doon sa mga tinawag at pinili ng Panginoon, they are called children of God. Tayo po ay tinawag ng mga anak ng Diyos. Okay? At gayon din po naman, merong sinasabing manifestation ng ating Panginoong Diyos na talagang tinawag ka ni Lord. Ano po yun? Yung sinasabing change life. Merong pagbabago kang makikita sa buhay na ito. At hindi lamang po yun, they will walk in holiness. No? Kasi po, yan ay katibayan na ikaw ay tinawag at hinirang ng ating Panginoon. Wala tayong makikita katibayan, di ba? Sabi nga po ni Lord, you will know my disciples by their fruit. Eh merong fruit yung sinasabing pagkakatawag, yung calling and election ng ating Panginoon. At ang fruit po niya, sabi nga po nga, change life, at yung sinasabing holiness. Lalakad ka na merong kabanalan sa ating Panginoon. At yan ay nakatitiyak tayo na tayo daw po ay tinawag ng ating Panginoon kung mahahayag po sa atin ang mga katangian ito na sinasabi ng Panginoon. Eh paano kung nag-backslide? Eh medyo may problema doon. Paano kung hindi nagbago ang kanyang buhay? Paano kung hindi lumakad na may kabanalan? Ay may problema. Diba? Kasi si Jesus Christ mismo, sa kanya na pong bibig ng galing ito. You will know them by their fruits. Kaya ako po naniniwala po ako na kapag ikaw ay tinawag ni Lord, okay, hinirang ka ng Panginoon, merong manifestation sa iyo. If anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. All things are passed away. Behold, all things becomes new. Lahat bago. Okay? Kaya yun ay mabigat po yung scripture na yun, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Pero yun po ay katotohanan na tayo o ikaw ay anak ng pinili, tinawag ng Panginoon, at katibayan na ikaw ay anak ng Diyos. Okay? Kaya po, ako naniniwala po sa doctrine of assurance Di ba? Eh ako po siguro, may pagkasigurista rin po ako mga kapatid, sa totoo lamang po Okay? Siguro naman hindi tayo, for example sa akin lang, hindi ko siguro paglilingkuran pa, hindi ako sigurado sa Kanya. Hindi ko isasakripisyo yung buhay ko, hindi ako sigurado sa Kanya. Diba? Kaya kasi Apostol Pablo sabi niya ganyan kilala ko yung aking pinagkakatiwalaan ng aking pananampalataya. Kilala ko yung pinagkakatiwalaan ko ng aking buhay. No? At tayo nakatitiyak sa tayong lahat, nakatitiyak tayo. Okay? Yung tumawag sa atin, kailanman hindi niya tayo bibiguin. Sa lahat ng gagawin natin sakripisyo, paglilingkod, mga kapatid, sabi nga pong ganyan, hindi pwede ang Diyos, hindi niya tayo pagpapalain. Pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Yung pangalawa po, stability and steadfastness in your walk with God. So, magkakaroon ka ng katatagan, kasigasigan, sa iyong paglakad po kasama ang ating Panginoong Diyos. So, kapag nangyari po ito, hindi ka matitisod, mga kapatid. No? Talagang, kapag naranasan mo ang Panginoong Diyos sa iyong buhay, walang pagkatisod. Oo, kuminsan may yung medyo kahirapan ang nilalakbay mo. Minsan naman may mga pagkakataon na medyo madali, di ba? Pero lagi nating tandaan, anumang lakad natin sa buhay na ito, kahit sabihin natin, baku-baku man yan, mabato man yan, kuminsan palusong yan, di ba? Kailanman hindi tayo pababayaan ni Lord. Hahawakan niya tayo, iingatan niya tayo, sapagkat siya may wika sa atin, I will never leave you nor forsake you. So, nandun po pangako po ng Panginoon, ang Diyos ay tapat na nangako sa atin, na lagi niya tayo sasamahan sa lakad na ito, at dahil kasama natin siya, ay kailanman hindi ka matitisod. Iingatan niya tayo sa pagkakatisod. At yan po ay binibigyan din po ng salita ng ating Panginoon. Paano, Pastor? Kaya ba sabihin natin, nagkamali, bumagsak.
Kasi minsan sa paglakad, meron talagang bumabagsak eh. Halimbawa lang gano'n, nawala. Pero lagi natin tandaan, si Lord hindi titigil na kumbintuhin tayo para bumalik tayo sa Kanya. Maaaring nagkaroon ka, nag-fail ka itong araw na ito, o kaya na-tempt ka, nahulog ka sa pagkakasala. Pero hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, na wala na yung sinasabing plano ng Panginoong Diyos sa iyo. Ang Diyos, sabi nga po ganyan, patuloy at patuloy kanyang sasagipin, patuloy at patuloy kanyang hahawakan, at ibabalik kanya doon sa gusto niyang mangyari sa iyong buhay. Maliban na lamang po, mga kapatid, kung talagang ayaw na natin talaga. Kasi nasa atin yung sinasabi. Meron tayong free will eh. Nasa atin yung pagpili eh. Kaya tayo pa rin ang pipili. Pag sinabi natin, Lord, ayaw pa na ito. Lord, nahulog man ako, gusto kong bumalik sa iyo, tutulungan tayo ng Panginoon. No? At hindi ibig sabihin na walang nagpudoon yung sinasabi pong pagkakatawag ng ating Panginoon. Nandun pa rin po yun dahil mahal po niya tayo. At yan ay laging mababasa po natin sa Word of God bilang paalala po sa atin. Yung pangatlo po, sabi nga po ganyan in verse 11, ay triumphal entrance into eternal kingdom of our Lord Jesus Christ. Alam po ninyo, diyan ipinapakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Katulad nga po ng binasa natin kanina, pinakita dyan sa ganitong paraan, kayo ay malugod, okay, na papasukin sa walang hanggang kaharian ng Jesucristo, tagapagligtas ng ating Panginoong Jesucristo, at tagapagligtas na si Jesus. Alam po ninyo, diyan ay ipinapakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos na talagang darating ang panahon, papasok tayo sa sinasabing eternal kingdom. Merong kaharian ng Diyos, okay? At yung kaharian po niya eternal. Dumating man sa punto, for example, paalam tayo sa buhay na ito, sabi nga po, to be absent from this body, to be present with the Lord. Papasok na po tayo sa sinasabing eternal kingdom ng ating Panginoon. At yan ay mapapansin po natin, makakasama na natin ang ating Panginoong Diyos doon. At sabi nga po ganyan, sabi nga po sa Bible kung ano man daw po yung ginawa natin dito sa lupa, gagantimpalaan niya ng ating Panginoong Diyos pagdating natin doon. Bagamat, makikita rin po natin, dito pa lamang po meron na pong blessing si Lord Ginagantimpalaan na po niya tayo Pero iba pa yung gantimpala sa hinaharap sa kanyang eternal kingdom. Sabi nila, sabi ko sa Bible, tatanggap ng corona. Okay? Bawat isa naglingkod po sa ating Panginoon. Tapos, mayroong mansion. Tapos, lalakaran mo ginto. Okay? At walang hanggan na po yun. Kaya yun ay ipinapakita ng ating Panginoon. Hindi naman pinag-usapan dito, pupunta ka ba sa langit o hindi. Ang pinag-usapan dito, mga kapatid, papasok ka sa kanyang kaharian at tatanggap ka ng gantimpala mula po sa ating Panginoon. Kasi ang dineclare dito triumphal entrance into the eternal kingdom of our Lord Jesus Christ. Kaya yung ginagawa po natin dito, wala naman talaga sayang, sa totoo lamang po Kaya naman po panawagan sa atin ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabi niya ganyan, magpakasigasig kayo sa, di ba, maging matatag kayo, huwag kayong matitinag, di ba? Be steadfast, immovable, abounding in the work of the Lord, di ba? Magpayaman po tayo sa gawain po ng ating Panginoon, mag-start tayo sa gawain ng Panginoon, knowing that your labor is not in vain. Sa ibang translation po, sa ginamit daw po, knowing, sabi ganyan, lahat ng mga labor daw po natin is always remember, ibig sabihin nakatatak sa isip ng Diyos, and it's always rewarded. Gagantimpalaan niya ng ating Panginoong Diyos. Kaya wala po tayong dapat po, walang sayang mga kapatid Alam niyo ang sayang? Kapag wala kang ginawa kay Lord, habang nabubuhay ka, yan ang pinakasayang talaga. At hindi naman pinag-usapan dito mga kapatid ko yung paano pastor? Kung ang ginagawa namin ganito lang kami, operate lang kami ng ganito, yung paglilingkod. In fact, ako man, nung nag-full time ako kay Lord, sinabi ko kay Lord na Lord, mag-full time ako. Gusto ko maglingkod. Hindi naman ako marunong mag-preach, hindi naman ako marunong mag-teach. Okay? Pero, dumating na lang yung desire sa heart ko na kung saan ay, yun nga, kailangan lumago ka sa pananampalataya mo. Na kailangan i-desire mo ito,
Pero alam po ninyo, ang unang naging trabaho ko sa church, janitor. Ako yung nagtigalinis ng kalat, tiga sansan ng mga silya, pagkakanta na yung mga music ministers, tiga-ayos ako ng mga gamit na yan, at tiga-ligpit. Pero yun nga, sabi nga po, hindi sayang yung ginagawa natin kayo. Kasi sabi ko kay Lord, Lord, hindi naman ako marunong ng ganito. Hindi naman ako marunong mangaral, hindi naman magturo. Pero sabi ko, sa pamamagitan nito, Lord, tanggapin mo yung gagawin kong paglilingkod sa iyo. At doon ako binayaan po ng ating Panginoong Diyos. At hanggang dumating yung time, nagkaroon ako ng desire sa aking puso na sabi ko, Lord, gusto ko rin po magturo, tulungan po ninyo ako. Ayun, nabigyan ako ng break sa mga Bible study, pero una akong tinuruan, children ministry. Doon ako pinasok po. Hanggang sa napasok ako sa music ministry, at napasok na rin po ako sa mga home cell Bible study. At hanggang dumating yung time, nagkaroon ng mission work, pinadala na po kami sa Batangas para sa isang church planting work. At alam mo ninyo, kung didesire lamang po natin ito sa Panginoon. Kasi ako naniniwala ang mga Kristiyano, hindi sila mananatiling nakaupo. Darating ang time, sila'y kakayo at maglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi ho tayo nagbutas ng bangko. Darating araw, tatayo tayo at gagamitin tayo ng Panginoong Diyos. Yun nga yung willing heart natin. Pero kailangan muna tayong lumago. Sapagkat yun ang ibig po ng ating Panginoong Diyos. At pagdating ng araw, sabi nga pong ganyan, sa kaharian po ng Panginoong si Kristo, eternal kingdom, ay marinig natin po ang mga salitang ito. Well done, good and faithful servant. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa gabi ito sa kabutihan po sa amin. Salamat po Diyos sa mga pagtuturo po ninyo sa sulat po ni Apostol Pedro. At dalangin namin, O Diyos, yung dedication po namin sa iyo, Lord God, ay pagpalain niyo po, Panginoon. Pagyabungin pa po ninyo, Lord. Mag-grow pa po kami, Panginoong Diyos, when it comes to sa aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Lord, ito po ang aming dalangin sa iyo, Lord, at ano man nakikita mo mag-isagabal po sa ginagawa po namin pag-serve sa iyo. Lord, we ask your forgiveness, Lord God, forgive our sins and cleanse us, O God, at gawin niyo po kami karapat-dapat sa mga oras na ito. Maraming pong salamat, O Diyos, sapagkat kami ay iyong tinawag, kami ay iyong hinirang, at dalangin namin, Panginoon, na patuloy kaming lumago sa aming pananampalataya. At kasabay nito ay patuloy po namin idinudulog sa iyo ang mga kapatid namin na mayroong karamdaman. We ask your healing touch be upon their lives, yung mga elders, leaders, workers mo, Lord sa church, yung mga dumadalo, those who are in sickness, Lord, we ask your healing touch be upon their lives. And Father God, katulad yung sinabi, you are Jehovah Rapha, the God that healeth thee, and by the stripe of the Lord Jesus Christ and by His blood, we are healed in Jesus' name. We claim your healing touch, Lord God, right now in Jesus' name. Kaya din po naman sa bawat kahilingang panalangin namin, kayo rin po ang tumugon sapagkat ikaw ang aming Jehovah Jireh, our provider, Lord. Kaya naman po, digin po ninyo yung aming mga request. O Panginoon, maraming pong salamat. At kasabay nito, dalangin ko, Panginoon, ikaw ang mong pagpapala po sa iyong mga anak. O yung pagpalain ng buhay ng iyong mga anak at ingatan ng bawat isa, yung pagpalain ng sambahayan at iligtas, pagpalain ng kabuhayan, trabaho, negosyo, for your blessing abundantly. Lord God, we claim it in Jesus' name. The Lord bless you and keeps you. May His face shine upon you, be gracious to you. May His face look towards you and give you peace and eternal life. God bless you all. Amen.